Hi everyone! Good morning, I'm back. This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Ano ba? May panalo na? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga solid na makamamasam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang update, chika tayo ngayon. So, eto na nga, grabe, bulong-bulungan sa social media ngayon. Nako, ang Miss Supranational, mukhang may napipili na silang mananalo. Eto nga kasi, di ba, sa mga prediction, ang mga lumalabas na number 1 ay si Miss Indonesia. Pero hindi naniniwala yung iba. At kahit si Osmel, nagtaas ng kilay na parang, ano ba? Hindi siya maganda, sabi ni Osmel. Pero ako naman, why not coconut? Eh kung kaya naman niya talaga. Pero kasi maraming hindi rin bumibilib noong nanalo ang Indonesia doon sa supranational noong 2024 at sinasabi nga niyang iba na nilakad daw to na putiri Indonesia. Hindi ko alam kung gaano to katotoo pero sa mga chika-chika na nasasagap ko, may naluloka ako kasi parang ano ba ang prueba natin para sabihin natin yung ganito, di ba? So ako para sa akin, ang mga girls ay deserve kung sino man na nagko-compete dyan. At kung totoo man, yung mga chika na yan, nakakalungkot kung iisipin mo. Kasi syempre, umaasa tayo sa organization na, alam mo yon na magiging patas talaga sila sa lahat ng candidates. At yung mga candidates ay nag-e-effort ng todo-todo para sa kompetisyon. So ako, lagi talaga ako doon sa part ng candidates more than sa part ng organization. Minsan talaga nagtataas talaga yung kilay ko kapag nakikita ko na parang hindi naman deserve nung nanalo. Tulad na lang kagabi, charot. So, naloloka ako kasi maraming deserve. Saka ayoko yung konsepto na sinasabi nila, ay hindi kasi siya mananalo kasi maliit siya. Sana, ang akin sa mga pageant, kapag ganito yung mindset na sinasabi ninyo, ay hindi siya mananalo kasi maliit siya, ay hindi siya mananalo kasi hindi siya maganda, ay hindi siya mananalo kasi hindi siya matalino. Sana, ang mga organization, magkaroon kayo ng qualification, mula sa height. Pag sinabing height, at least alam ninyo kung ano yung hinahanap ninyong candidates or kandidato. Pag sinabi ninyo, at least 5'7". So, walang bababa sa 5'7". At ang bawat national director, hindi dapat sila nagpapadala ng bababa pa sa 5'7", yung height. Ako may nakausap kasi ako nung nakaraan Sabi ganon, alam mo, magaling. Sabi ko, yung tinanong niya ako, sino yung nakikita mong panalo? Siyempre, nagbigay ako ng mga candidates or kandidato na parang nakita ko yung potential na talagang mananalo. Pero ang sinasabi nila, kasi yung height kasi niya, wala namang mali sa kanya, pero yung height talaga, kulang talaga. Ganon-ganon, Chubachenes. Sabi ko, bakit nyo inallow, di ba? Kung ang pag-uusapan pala dito, ang gusto ninyo ay matangkad dahil naniniwala kayo na mas mag-stand out to pagdating sa sa international pageant. And then dapat dito pa lang, dapat binirate na ninyo. Huwag nyo nang pasalihin yung mga maliliit kasi anong silbi ng effort nila, di ba? Kung hindi naman pala sila mananalo. Ayun yung akin. Ang akin kasi sa international stage, sa totoo lang, syempre, stand out talaga kung sino talaga yung matangkad, kung sino yung maganda. Syempre, mag-shine yan, di ba? Oo, totoo. Kapag maliit ka, hindi ka kagad mapapansin. Pero na lang kung Diyosahan talaga yung itsura mo at sobrang panalo talaga yung ganda mo. Pero kasi ako, sa akin lang to wag na kayong magpasali ng mga hindi pala pasok sa mga qualification ninyo. Ayun lang yun. Kasi kawawa ang mga nag-e-effort. Kawawa yung pagod, hirap. Hindi sila pumunta dyan para lang
Wala lang, gusto ko lang ma-experience to. Pumunta sila dyan para mag-compete, para lumaban, para manalo. Kaya yung mga mindset ng mga sinasabi, hindi mananalo yan, maliit lang yan. Pag sinabi ng organization na you are welcome, okay ka, so, ibig sabihin nun, may chance silang manalo. Oho, pero depende na lang sa laro. Pero sana yung mga organization, klaro din sa inyo. Pag nagpapasok kayo ng mga maliliit na kandidata, ibig sabihin, kahit maliit siya, i-prove nyo sa amin na pwede siyang manalo. Pag nagpapasok kayo ng mga misis na kandidata, ibig sabihin, pwede siyang manalo. Hindi yung pinapasok nyo lang siya dyan para pag-usapan yung pageant ninyo. Kaya nagiging, bumabaksak yung mga pageant kasi dahil sa mga ganitong mga ginagawa din ng organization. At kung totoo man na may mga bayaran na nagaganap na Diyos ko, nasaan yung credibility ng pageant ninyo, di ba? So, ang akin kasi, ayan, katulad yan, may kumakalat sa social media. Ang sinasabi ay etong si Puerto Rico ang napipili ng organization at etong si Indonesia. Hindi ko alam kung totoo yung usaping ito. Pero yung nakikita ko sa social media, ang nakikita ko doon ay mali yung organization na nagpapapicture ka lang doon sa mga kandidata na katulad ng Indonesia at saka ni mali yun. Dapat pag organization ka, huwag ka munang lumapit. Kung magpapapicture ka, dapat lahat nandiyan. Hindi yung, eto na nga yung pinag-uusapan ng kutob na, I think ito yung mananalo, tapos biglang nandiyan ka makikita. 'Di ba? So, hindi mo maiiwasan mag-isip yung mga tao na parang kung ayaw mo mapulaanan, kahit hindi totoo yung mga paratang doon sa organization ninyo, dapat umayos tayo. Ayun lang yung akin ha. Hindi ko sinasabi na, yung organization na to nababayaan. Walang ganun. Pero gusto ko lang iklaro na dapat sa mga hindi na dapat kayo nagsasalita. Katulad niyan, nung nakaraan, sponsor ka, tapos bigla mo sasabihin, ito yung favorite ko. O, di ba? Paano ka palalapitan ng ibang kandidato kung alam naman pala nila na hindi mo sila gusto. O, di ba? Saka, ikaw na din ang nag-turn down doon sa feeling ng mga candidates. So, ayun lang yung akin. Hindi ko alam kung ano yung behind the scene ng picture na yan. Hindi ko sigurado. Pero ang akin kasi dapat yung mga honor, hindi sila nakikita na kasama nila yung mga candidates na ganito. Kasi kapag once na alam mo yun, na ipanalo yan or nanalo yan, alam mo na yun. Magkakaroon ng mga bahid-bahid na, binayaran kasi kaya yan nanalo. Ayan kasi yung gusto ng organization kaya nanalo, di ba? So, kumuha pa kayo ng hurado. So, yun. Ang akin lang ay sana maging fair sa lahat. Kasi kung ganito din naman yung mangyayari, wag na lang kayo magpapachen. Kasi para saan? Para pagkakitaan, di ba? So, ang akin sa mga organization na, ayan, meron naman pala kayo napipisil na mananalo na, or may mag-appoint na lang kayo ng winners ninyo. Yun na lang. Huwag na kayong magpa-pageant. So, wasting time. Wasting time sa lahat. Kawawa yung mga candidates na sumasali, nag-e-effort, pumupunta sa pageant, mga ganon. So, medyo nakakaloka. And then, ayun nga, may mga pumutok-putok na balita na mahihirapan daw si Katrina Ligado dito sa competition na to kasi nawala na daw yung momento niya at hindi naman daw nakikita na ganong kapalo. Hindi ko din maintindihan kung bakit ganon yung nangyayari, pero I think naman bilang vlogger or analysis, I think ginagawa naman ni Katrina Ligado yung part niya sa competition. Kaya lang, syempre, this is competition. Syempre, may mga candidates na mas buo yung confidence level nila. Mayroon mga candidates na grabe yung kumpiyansa talaga nila at mas kaya nilang mag-shine. Mga ganon. Ang hindi ko naman kasi maintindihan sa organization din natin, dapat pumili din kayo ng candidates na alam ninyo na buo ang loob at buo yung determination niya na manalo sa international stage. Ako, to be honest, yung pag-alis pa lang ni Katrina Ligado, doon pa lang sa press con nila,
nagkaroon na ako ng ano nangyari? Ba't parang pagod? Ba't parang hirap? Hindi ko alam kung may sakit, hindi ko alam kung masama ba ang pakiramdam, pero yung nandoon na siya sa Poland, nakita ko naman yung mga styling niya, okay, pero sabing ganun, hindi naman swak for the Miss Supranational. Bakit? Meron ba talagang rules ang supranational? O ito ang gawin mo, ito ang suotin mo. Meron ba silang inilabas? Ang akin kasi, ang laro ng kandidata, nasa sayo yan kung gaano ka kakumpiyansa Pero kasi, ang nakita ko kay Katrina Ligado, I think she feel tired. Ito ba yung dahil sa sobrang tagal ng paghihintay? Umabot ng mahigit 1 taon, hindi talaga nagwo-work, no? Yung mga gano'n na parang maghihintay ng sobrang bonggang tagal yung mga candidates. Tapos, kasi parang feeling ko nauubos yung energy nila sa kakahintay. Tapos, ayun, ganun nga. But kay Katrina, siguro ang the best na gawin natin ay magtiwala na lang sa kanya at hintayin natin kung ang Katrina ba ay magiging maganda ang resulta ng laban niya dito sa Miss Supranational. Yun na lang yung hintayin natin. Huwag na tayo mag-isip ng kung ano-ano. Pero wish all the best, di ba? Para sa ating bansa, and then supportahan na lang natin. Ayun na lang. So, ayoko na mag-isip ng Noong una, syempre, ina-expect ko na parang, okay, mananalo. Isa ako sa mga nagsasabi talagang mananalo si Katrina Ligado. But, yun nakikita natin na parang, okay, so marami pala talagang malalakas din. But, ang the best talaga na gawin natin ay huwag tayo ma-distract. Doon sa mga nakikita natin. Siguro, pagkatiwalaan na lang natin yung candidates natin and then saka na lang natin pag-usapan pagtapos na yung pageant, di ba? But for now, be positive talaga and then try na i-embrace si Katrina Ligado kasi syempre hindi naman biro yung ginagawa niyang laban dito sa sa Miss Supranational. At kahit si Felipe, ganun din. Siguro support ang ibigay natin. Ayan, nagpadala tayo ng Pure Filipina, Pure Filipino. Siguro naman, wala na kayong masasabi. Dahil eto na nga, diba, lumalaban na. So, laban na lang. So, push yan. Malay ninyo, tayo pala ang manalo ng Miss Supranational. So, hindi nyo alam. Hindi pa tapos ang laban. Tulad din ng sinasabi ko, wala pang nakokoronahan. So, hanggat wala pang nakakoronahan, wala tayong dapat sabihin. Charot. Kundi laban lang. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.